Values Education 10, Term 1, Learning Competency 7B, na ipaliliwanag na ang sariling pagpapahalaga sa pagpaplano sa buhay ay nangangailangan ng iba yung paghahanda at commitment bilang moral na pananagutan. Bago tayo pumunta sa pinakapuso ng ating aralin, pag-usapan muna natin ang salitang commitment. Kung babasahin ninyo ang nasa slide, nakasaad dito na ang commitment ay ang pandikit ng iyong plano. Bakit natin ito tinatawag na pandikit? Isipin ninyo, kahit gaano kaganda o kagaling ang binuo ninyong plano sa papel, kung wala kayong commitment, madali itong mabubuwag sa oras na makaranas kayo ng pagsubok. Ang commitment ang humahawak sa plano ninyo para hindi ito maglaho. Tandaan ninyo, ang commitment ay higit pa sa simpleng gusto ko. Madaling sabihin ang gusto kong makatapos o gusto kong yumaman. Lahat naman tayo ay may gustong marating. Pero ang tanong, kapag naging mahirap na ang sitwasyon, naroon pa rin ba ang kagustuhan mo? Ito ay ang desisyong manatili sa iyong values kahit mahirap. Kapag sinabi mong may commitment ka, pinangahawakan mo ang iyong mga prinsipyo at pagpapahalaga kahit pakiramdam mo ay nakakapagod na. At sa huli, ang commitment ay ang pagpili sa right kaysa sa easy. Ang paggawa ng tama at ang pagtahak sa tamang landas ay madalas na hindi madali. Maraming beses na mas masarap pumili ng shortcut o ng mas madaling paraan. Pero ang taong may tunay na commitment sa kanyang kinabukasan ay laging pipiliin ang kung ano ang tama at makabuluhan, kahit gaano pa katarik ang kailangang akyatin. Mamaya ay pag-aaralan natin ang 5 landas na maaari mong tahakin pagkatapos ng grade 10 o senior high. Pero bago tayo pumili sa 5 landas na iyon, pag-usapan muna natin ang kahulugan ng moral na pananagutan o moral accountability. Ano nga ba ito? Ito ang pag-amin na ikaw ang tunay na may akda ng iyong buhay. Ibig sabihin, ang bawat kilos mo ay hindi lang dahil sinabi ni ganito o uso kasi, kundi dahil pinayagan mo itong mangyari. Isipin niyo ang buhay niyo ay isang sasakyan. Maraming pwedeng makiangkas, ang mga magulang mo, mga kaibigan mo, o ang mga trend sa social media. Minsan maingay sila at gusto nilang sila ang magdikta ng direksyon. Pero sa huli, ikaw pa rin ang may hawak ng manubela. Ang moral na pananagutan ay hindi pananakot. Ito ay pag-amin na ang buhay ko ay resulta ng mga pinili ko. Kung pipiliin mong magnegosyo, pananagutan mo ang pagkalugi at pag-angat nito. Kung pipiliin mong mag-aral, pananagutan mo ang bawat oras na igugugol mo sa harap ng libro kasama ng tagumpay o bagsak na marka. Hindi natin pwedeng sisihin ng gobyerno, ang hirap ng buhay, o ang ibang tao habang buhay. Kapag may moral na pananagutan ka, nagiging mas matimbang ang bawat desisyon. Bakit? Dahil alam mong ikaw ang mananagot sa huli. At doon nagsisimula ang tunay na pag-asa. Dahil kung ikaw ang mananagot, ibig sabihin, ikaw din ang may kapangyarihang baguhin ang iyong bukas. Ngayong alam mo na na ikaw ang may hawak ng manibela at alam mong ikaw ang mananagot sa iyong biyahe, ang susunod na tanong ay, saan ka pupunta? Sa harap ninyo ay may 5 pangunahing landas. Hindi ito parang karera na kailangang mauna ka sa iba. Ito ay tungkol sa kung aling kalsada ang pinakatugma sa iyong kompas o sa mga values na pinili mo sa nagdaang aralin. May mga pipili sa inyong magpatuloy sa pag-aaral para mas maging eksperto. Ang iba naman ay sasabak na sa pagtatrabaho para makatulong agad sa pamilya. Mayroong mga risk takers na papasok sa pagnenegosyo o mga may pusong nais maglingkod ng buo sa bokasyon. At syempre, ang iba ay magsisimula ng bumuo ng sariling pagpapamilya. Walang best na landas dito. Ang tanging tamang landas ay ang landas na pinili mo ng may malinaw na layunin at pananagutan. Ang unang landas ay ang pag-aaral. Ito ay ang pagpapatuloy ng iyong edukasyon pagkatapos ng grade 10 o ng senior high school, maaaring sa kolehiyo o sa mga technical vocational courses. Mahalaga ito dahil ito ang magbibigay sa iyo ng kasanayan, malalim na kaalaman, at malaking advantage kapag pumasok ka na sa job market. Halimbawa nito ay ang pagkuha ng kursong nursing, fine arts, o mga NC2 certificates mula sa TESDA. Swak dito ang self-direction na values dahil ikaw ang pumipili ng karunungang gusto mong makuha at achievement dahil layon mong maging bihasa sa iyong larangan. Ang risk kung ito ang kukunin mo o pipiliin mong landas pagkatapos ng grade 10 o senior high school ay ang mapagod o ma-burnout ka kung hindi mo talaga mahal ang iyong pinag-aaralan. Ang ikalawang landas ay ang pagtatrabaho. Ibig sabihin, papasok ka na sa labor force bilang isang employee
o kawani. Mahalaga ito para sa mga gustong makatulong agad sa pamilya at magkaroon ng sariling kita nang hindi kailangang maghintay ng maraming taon. Makikita natin ito sa mga papasok sa BPO industry, sales, o bilang mga skilled workers sa mga kumpanya. Ang dominanting values dito ay security dahil naghahanap tayo ng katatagan at conformity dahil kailangan nating sumunod sa mga patakaran ng kumpanya. Ang risk sa pagpili nito ay ang kawalan ng work-life balance. Minsan, dahil sa sobrang pagtatrabaho, nakakalimutan na natin ang ating sarili. Ang ikatlong landas ay ang pagnenegosyo. Hindi ka maghahanap ng trabaho, kundi lilikha ka ng sarili mong oportunidad. Mahalaga ito dahil nakakatulong ka sa paglago ng ekonomiya at nakakapagbigay ka pa ng trabaho sa ibang tao. Halimbawa nito ay ang online selling, agribusiness o pagtatayo ng sariling startup. Dahil ikaw ang boss, ang kailangang values dito ay self-direction para sa iyong pagiging malikhain at stimulation dahil ang negosyo ay puno ng excitement at risk. Ang babala ko lang kung ito ang pipiliin mong landas, kailangan mo ng matinding disiplina dahil sa landas na ito, walang fixed na sahod. Nakadepende ang lahat sa iyong sipag. Ang ikaapat na landas ay ang bokasyon. Ito ay ang espesyal na tawag ng paglilingkod na higit pa sa karaniwang trabaho. Mahalaga ito dahil nagbibigay ito ng malalim na kahulugan sa iyong buhay sa pamamagitan ng pag-aalay ng sarili para sa iba. Makikita ito sa mga nag-aabogado para sa mga mahihirap, mga misyonero, social workers, mga pumapasok sa pagiging ministro, pastor, pari o madre. Ang values na nagpapatakbo rito ay benevolence o malasakit sa kapwa at universalism o ang paghahangad ng katarungan para sa lahat. Ang risk na maaaring masagupa kapag ito ang pinili mo ay maaaring maranasan mo ang emotional exhaustion dahil madalas mong inuuna ang kapakanan ng iba bago ang iyong sarili. Ang huling landas ay ang pagpapamilya. Ito ay ang pagbuo ng isang matatag at mapagmahal na tahanan. Mahalaga ito dahil dito nagsisimula ang paghubog ng susunod na henerasyon na may tamang asal at prinsipyo. Halimbawa nito ay ang pagpasok sa isang responsableng pagpapakasal at pagiging huwarang magulang. Align dito ang mga values na tradition, ang pagpapatuloy ng kultura at aral ng iyong pamilya, at ang value na security para sa kaligtasan ng iyong mga mahal sa buhay. Subalit, merong risk na kakaharapin para sa mga taong ito ang pipiliin. Huwag kalimutan, ito ay isang habang buhay na pananagutan. Kapag pumasok ka rito, hindi mo na pwedeng talikuran ang responsibilidad mo sa iyong mga anak. Bago tayo bumuo ng inyong life plan, heto ang isang mahalagang babala. Iwasan ang blind commitment. Ito ang pagpili ng landas ng nakapikit o walang sapat na pag-unawa kung bakit mo ito ginagawa. Maraming kabataan ang pumipili ng kurso sa kolehiyo o papasuking trabaho dahil lang sa pressure ng iba. Halimbawa, nag-nursing ka kasi lahat ng tropa mo ay nursing o nagnegosyo ka kasi yun ang uso sa TikTok kahit wala ka namang hilig sa pagtitinda. Kapag pumasok ka sa isang landas ng blind o bulag, mawawala ang iyong self-direction. Hindi mo na kontrolado ang manibela. Hinahayaan mo na ang ibang tao o ang sitwasyon ang magmaneho para sa iyo. Ang tunay na commitment ay mulat. Alam mo ang hirap o risks at alam mo ang saya o rewards. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, kundi tungkol sa pagiging tapat sa iyong sariling kompas o values. Ito ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng ating aralin, ang paglalapat ng iyong kompas o values sa iyong napiling kalsada o path. Hindi sapat na alam natin ang ating values. Kailangan nating makita kung paano ito gagana sa totoong buhay. Sa unang column, isulat ang landas na sa tingin mo ay tatahakin mo pagkatapos ng grade 10 o senior high. Ito ba ay pag-aaral, pagtatrabaho, pagnenegosyo, bukasyon o pagpapamilya? Sa ikalawang column, ilagay ang iyong top 3 values na pinili natin sa unang bahagi ng aralin. Itanong sa sarili, tugma ba ang landas na ito sa kung ano ang mahalaga sa akin? Halimbawa, kung pinili mo ang pagnenegosyo, dapat ay naroon ang values ng self-direction o stimulation para hindi ka kaagad sumuko. At sa huling column, isulat ang isang konkretong hakbang na gagawin mo ngayon. Hindi ito para sa susunod na taon, kundi isang kilos na magagawa mo ngayong linggo. Halimbawa, kung pag-aaral ang landas mo,
Ang aksyon mo ay maaaring mag-research tungkol sa requirement ng napiling kurso o maglaan ng isang oras para mag-review. At hanggang dito lamang po ang ating aralin para sa araw na ito. Sana po ay may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!